Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambat ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama sa bandang huli mas tataas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Maganda at mapayapang pangsakang umaga, Cagayan Valley. Muli na namang sumasenyo ang ating palatuntunang Magsasakang Pinoy at bumabati na naman po ang inyong abang lingkod kasamang Rod. Umaanyayan ng pagsasama-sama na naman natin sa ating programa sa susunod na 30 minuto. Sa pamamagitan ng ating programa ay naipaparating sa ating mga tagapakinig ang mga iba't ibang programs, projects, and activities ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan. Sa kanyang pagsasakatuparan sa mga programang ito ay katuwang po ng opisina ng mga iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan at mga attached agencies nito. Saklaw po ng hangarin ng opisina na maparami o mapalaki ang produksyon ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pagtatanim ng palay, mais, mga gulay at prutas, madagdagan ang kaalaman natin sa pag-alaga ng mga hayop at pagpaparami ng isda. Sa nakaraang mga dalawang panghuling pagtatanghal ng ating programa ay natalakay po natin ang pag-aalaga ng tupa sa pamamagitan ng panunubaybay natin sa isang gabay na naihanda para sa hangaring ito. Ituloy po natin ang panunubaybay sa gabay na ito. Sa katunayan po ay isang video production ito para mas madaling maintindihan ng mga magsasakang magnanais mag-alaga ng mga tupa. Ang nasabing video production ay sadyang inihanda ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Rehiyon 2 at inihandog sa mga magnanais mag-umpisa sa isang proyekto sa pag-aalaga ng nabanggit na hayop. Sa panghuling dalawang yugto ng ating programa ay ating sinubaybayan ang pangunang dalawang bahagi ng ating gabay sa matagumpay na pagtutupaan. Ang pangkahapong yugto ng ating gabay ay tungkol sa pagpipili ng mga lalaki at mga babaeng aalagaan tupa. Sinundan po ng pag-aalaga ng inahing tupa at ang pag-aalaga rin ng palahiang tupa. Sa atin pong kasalukuyang palatuntunan ngayong umaga ay ating masusubaybayan ang pangatlo at panghuling yugto ng gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa. Saklaw ng kasalukuyang yugtong ito ang pagpapakain. Susundan po ito ng pangangasiwa at pagmamaneho sa lahian, mga kaparaanan ng pag-iingat at pagpipigil sa mga sakit at mga iba't ibang suliraning pangkalusugan at ilang mga husbandry practices. Okay mga kaibigan, ituloy po nating subaybayan ang mga iba't ibang kapatnubayan sa pag-aalaga ng tupa. Umpisahan po natin ang mga ilang bagay-bagay tungkol sa pagpapakain ng mga alagang tupa. Mahalagang malaman ng tagapangalaga ang mga nilalamang sustansya, gayon din ng mga nakalalasong sangkap ng bawat pagkain ng tupa para maiwasan ang anumang pangyayaring makapagpapaantala sa paglaki o maaring dahilan ng pagkamatay ng tupa. Ang pag-alam sa mga ito ay makapagbibigay din ng pagpapahalaga sa papel na ginagampanan ng maayos na pagkain at pagpapakain tungo sa matagumpay na pagtutupa. Sa mga pastulan na marami itong hagonoy, mararapat lamang na alisin natin ito. Lalong-lalo na yung mga pastulan na talagang wala na silang ibang makain na magandang damo kundi hagonoy, kailangang alisin ang hagonoy. Kasi ang alagang tupa naman hindi kakain ng hagonoy kung mayroon pang sapat na ibang klase na pwede nilang makain. Pero ang hagonoy, kapag nandyan na, at pinabayaan mo lamang na mabuhay dyan, ang tendency ng hagonoy ay talunin yung ibang klase ng damo. So habang konti pa lamang ang hagonoy, ay atin na dapat itong pusain. Yung mga namang pinanggagalingan ng ibang klase ng lason na katulad ng hydrocyanic acid, ang hydrocyanic acid ay pwedeng manggaling sa pagpapakain natin ng kamuting kahoy, damo ng kamuting kahoy, o yung laman ng kamuting kahoy. Importante lamang na kung hindi natin maiwasan na pakainin sila ng dahon ng kamuting kahoy, ay palantayin muna natin yung damo ng kamuting kahoy para yung hydrocyanic acid ay mawala.
Sa laman-laman ng kamoting kahoy, importante subject natin ito sa heat treatment para yung sobrang high oceanic acid ay mawala. Yung mga oxalates naman, dapat lang aware tayo kung ano yung mga daming mataas sa oxalates dahil ang oxalates binabind ang calcium. So kapag nabind ang calcium, apektado yung production ng gatas, apektado yung paglaki ng ating alagang hayop dahil ang calcium ay isang importanteng mineral na kailangan sa paglaki ng ating alagang hayop. Aware tayo sa mga damong may mataas na oxalates. Isa dito yung sinasabi nilang ngalog o yung Portulaca oleracea. Isa rin yung amaranthus. Pinasa yung kalunay. Mataas ito sa oxalates. Meron din yung sinasabing tannins from na totally hindi naman masama ang tannins kasi kung minsan ang tannin nakakatulong sa pagbuksan ng mga sulati. Pero kung masusobrahan naman ang tannin, ay binabind niya yung mga ibang proteins na kailangan sa paglaki ng ating hayop. Ang pagpapakain ay siyang parang pinaka sa pagpapatayo ng bahay. Ito yung parang basic na framework sa pag-aalaga ng tupa. Nakasalalay sa tamang pagpapakain ang gaganda ng produksyon ng tupa. Dahil dito rin nakasalalay ang kanyang kalusugan at importante na maganda ang kalusugan ng ating alagang hayop upang siya ay makapag-produce ng naaayon sa kanyang potensyal. Ang pagkain, ang unang-unang pinanggagalingan ng mga sustansya na kailangan upang sila ay magkaroon ng magandang kalusugan. So, nasa tamang pagpapakain talaga ang parang sikreto ng tagumpay sa pag-aalaga ng tupa. Ang wastong pamamahala sa kalusugan ng mga tupa ay pagtiyak sa kanilang ikabubuti. Bagamat ang pagkakaroon ng limatik at sakit ay seryosong banta, ang kakayahan nitong makahawa ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng wastong pag-iwas at pagkontrol tungo sa mas mataas na production at kita. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga sumusunod: paglilinis, regular na paglinis ng mga kulungan at kagamitan na ginagamit sa pagpapakain upang maiwasan ang pagkaipon ng kanilang dumi at matanggal ang mga potensyal na pinamumugaran ng mga mikrobyong nagdudulot ng sakit. Pangalawa, disinfektahin ang kulungan bago ang paglagay o pagpasok ng alaga. Gawin ito na hindi bababa sa 1 beses kada sangkapat or quarter gamit ng sabon at tubig o ibang disinfectants na mabibili sa merkado. At pangatlo, maglagay ng linisan ng paa o footbath sa bawat pinto ng kulungan upang madisinfektahan ang mga paa at sapin sa paa ng alagang tupa, tagapangalaga at sinumang bisitang papasok. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng parasitiko sa isang paghahayupan, dapat lamang na panatilihin ang kalinisan sa loob at sa labas ng kulungan. Maaari ding panatilihin ang kalinisan sa lugar kung saan sila ipinapastol o sa mga damuhan kung saan sila isinusuka. Ito ay isinasagawa upang maiwasan ang pag-accumulate ng ammonia na siyang sanhi din ng pagkakaroon ng kanilang sakit, dulot ng nakaimbak na dumi at ihi. Maaari din isagawa ang pangongolekta ng kanilang tae nang sa ganun maipasuri sa laboratorio at magkaroon ng sapat na kaalaman kung anong parasitiko meron sila. So, purgahin din ang mga tupa kung sila man ay may parasitiko. Maaari din ikulong ang mga tupa sa umaga at bigyan lamang ang mga ito ng cut and carry na damo. At pagdating ng tanghali, kinakailangan din na sila ay palabasin upang makakain ng sapat at wasto sa pastulan. Isagawa din ang rotational grazing o ang paglilipat ng mga tupa
sa iba't ibang bahagi ng damuhan. Isinasagawa ito nang sa ganon maiwasan ang mga larva na nasa damuhan kung ang mga tupa ay kumakain sa damuhan. Ang pabalik-balik na sakit o pagsiklab nito ay dahil sa pagkakaroon ng pathogens at pagtaas ng bilang ng bakterya sa lugar na ang kondisyon ay pabor sa kanilang pagpaparami. Upang maiwasan o malabanan ng mga ito, ang mga alagang tupa ay kinakailangang bakunahan 3 buwan matapos ang kapanganakan at tuwing 6 ng buwan pagkatapos. Binabakunahan ang mga tupa sa mga nakakahawang sakit kapag ang mga ito ay nasa edad 3 buwan at may booster shot after 2 weeks. Bakunahan muli ang mga ito after 6 na buwan. Isinasagawa ang pagbabakuna ng 2 beses sa isang taon. Dapat din po nating isaalang-alang na ang mga tupang dapat bakunahan lamang ay ang malusog, walang sakit at hindi buntis na tupa. Ang maaaring magbakuna lamang sa mga tupa ay ang veterinaryo o yung animal husbandman na may kaukulang kaalaman sa pagbabakuna. Bagaman ang parasitikong tulad ng roundworm at rumen fluke ay maaring maiwasan, ang pagkontrol ng iba pang limatic o yaong tinatawag na infectious parasites ay kinakailangan kapag ang impeksyon ay umabot sa alinman sa mga sumusunod na critical na antas o kondisyon. Una, pagkakaroon ng sapat na infective population at pangalawa, kondisyon ng pangangatawan ng tupa. Ang mga simptomas kung ang tupa ay dinapuan ng sakit ay ang mga sumusunod. Una, matamlay, walang ganang kumain, inihihiwalay ang kanyang sarili sa grupo, mabilis ang kanyang paghinga, marumi din ang bahagi ng kanyang pitan, may sipon, nagmumuta, magaspang ang kanyang buhok at nangangayaya. Ang tupa din na laging nakababa ang kanyang ulo ay di tumatagal ng 2 hanggang 3 araw at maaari din itong mamatay pagkatapos. Ang mga infectious parasites ay nagsasanhi ng malubhang pinsala sa ilang bahagi ng katawan, hindi lang ito lubusang pansin. May mga malulusog na tupa naman na maaring maapektuhan sa pamamagitan ng pagkasira ng ilang bahagi ng katawan, subalit hindi agad napipinsala kahit ang mga ito ay naimpeksyonan ng limatic tulad ng tapeworm at liver fluke. Upang matiyak ang pagkakaroon at uri ng limatic, nararapat na ipasuri ang dumi ng tupa sa laboratorio para malaman ang kaukulang aksyon sa pagkontrol nito. Ang deworming program ay kinakailangang may sakatuparan sa bawat 3 buwan o bilang rekomendasyon ng veterinaryo. Purgahin ang mga alagang tupa sa loob ng 2 linggo pagkatapos maipanganak. So we are referring into a young sheep o yung tinatawag nating lamb. At after 2 weeks, pagkatapos naman manganak ng inahin. Ulitin ito pagkatapos ng 1 buwan. Ang regular na pagbibigay ng purga sa mga tupa ay isinasagawa ito 4 na beses sa isang taon. Purgahin lamang ang mga tupa na walang sakit, hindi siya stress, at yung mga tupa na nasa stage of first trimester ng kanyang pagbubuntis. Maaari ding purgahin ang mga tupa na bago sasapit ang breeding season at 3 weeks bago siya manganganak. Pangangasiwa ng tinuturok ng mga vitamina at mineral. Layunin nito na magbigay ng agarang kaginhawaan mula sa isang inaasahan at napunang pangangailangan ng vitamina at mineral. Ito ay binibigay kapag ang tupa ay walang ganang kumain at kapag sila ay nasa ilalim ng stress dahil sa mga sumusunod. Biglaang pagbabago sa pamamahala, impeksyon sa sakit, panahon ng paggagatas at pag-aanak. Ang mga palahiang tupa ay kinakailangang mabigyan ng vitamin ADE minsan sa 1 buwan para sa 3 buwan sa panahon ng pag-aanak. Ang mga nagpapagatas na tupa ay dapat bigyan ng calcium supplementation at ADE minsan sa 1 buwan sa buong panahon ng pagpapagatas.
Ang lalaking tupa naman ay dapat bigyan ng ADE at calcium sa isang buwan, ang buwan bago ang pagpapalahi at kada buwan pagkatapos. Ang batang tupa rin ay dapat mabigyan ng iron at B12 3 araw pagkapanganak at multivitamins tuwing 3 buwan. Ang pagbibigay ng antibiotic sa babaeng tupa pagkatapos manganak ay mahalaga upang maiwasan ang impeksyon sa sistemang panuplingan nito, lalong-lalo na sa mammary gland. Kapag ang mammary gland ay naimpeksyonan, maaaring makaranas ang babaeng tupa ng kawalan ng kakayaang makagawa ng gatas na maaari ring humantong sa kamatayan ng mga maliliit na tupa. Ang kondisyong ito ay nangangailangan ng artipisyal na pagpapakain na matrabaho at magastos. Bago po tayo magpatuloy sa pagsusubaybay sa talakayan tungkol sa pangangasiwa sa sakit ng ating mga alagang tupa, ay bigyang puwang muna natin ang ilang mga paalala. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo, siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito.
Magbabalik po ang ating palatuntunang Magsasakang Pinoy. Nahatid sa atin ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Rehiyon 2 sa pakikipagtulungan ng mga iba't ibang sangay ng pamahalaang lokal at ang mga attached agencies ng Department of Agriculture. Makakasama pa rin ninyo ang inyong abang lingkod, kasamang Rod, at ipagpapatuloy natin ang panunubaybay sa isang inihandang gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa dito sa mismong rehiyon natin. Ituloy po natin ang naihintong pagtatalakay kanina tungkol pa rin sa pangangasiwa ng iba't ibang mga sakit na dumadapo sa ating mga alagang tupa. Ang mga parasitiko at sakit na nagdudulot ng pathogens ay lumilikha ng problemang pangkalusugan na maaring magpahina ng normal na gawain ng katawan ng tupa na siyang makakaapekto sa produksyon. Ang kanilang paglitaw ay higit kumulang naugnay sa mga kasanayan sa pamamahala kung kaya ang hindi pagbibigay ng nararapat na pangangasiwa sa tiyak na edad ng tupa ay siyang nagdudulot sa kanila ng mga problemang ito. Ang pagkontrol ang huling paraan upang puksain ang mga problema, ngunit ang mga angkop na pagkontrol ay maaari lamang ilapat pagkatapos ng wastong pagsusuri. Ang mga problemang nauugnay sa limatik at sakit ay mas mabuting masuri ng veterinaryo. Ang mga alagang tupa ay karaniwang nagkakaroon ng problemang pangkalusugan. Ang isa sa mga ito ay ang pagtatae. Ang pagtatae ay may mga maraming sanhi. Una, ito ay sanhi ng heavy worm infestation. Pangalawa, sanhi din ito ng pagkain na masyadong matubig. Pangatlo, sanhi din ito ng coccidia or yung mga protozoan parasites. At ang panghuli ay it is due to bacterial infection. Kadalasan, ang tupa na may diarrhea ay nagkakaroon ng dehydration, kung saan nauubos ang tubig sa kanilang katawan na siyang sanhi ng kanilang panghihina. Kapag hindi naagapan ang kanilang pagtatae, ito ay magdudulot o hahantong sa kanilang kamatayan. Ang pagtatae ay nagagamot sa iba't ibang paraan at ito ay depende sa kung anong sanhi nito. Halimbawa, kung ang pagtatae ay sanhi ng heavy worm infestation or infection, ito ay nararapat lamang na purgahin sila na ayon sa parasitikong meron sila. Kung ito naman po ay sanhi ng bacterial infection, mabibigyang lunas ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng injectable antibiotics. At kung sanhi ay ang pagbibigay ng spoiled feeds, kailangan lang pong ihinto at check upin ng mabuti ang anumang pagkain na ibinibigay sa mga ito. At ang panghuli, kung ito man ay nakakain ng masyadong matubig o batang grasses or damo, kinakailangan lang na iwasan, ipastol ang mga tupa sa mga masyadong matubig o batang mga damo. Ang pneumonia ay laganap sa malamig na panahon. Karamihan ng kaso ng pneumonia ay pumapangalawang epekto ng mabigat na pamumutiktik ng bulate, malnutrition at impeksyon dulot ng bakterya. Ang isa din na problemang pangkalusugan, karaniwang dumadapo sa mga alagang tupa ay ang pneumonia. Ang pneumonia ay sakit sa respiratory system na kung saan ito ay sanhi ng bakterya o kaya na may sanhi ng parasite o yung tinatawag nating lungworm o kaya naman ito'y sanhi ng sobrang malnutrition. Karaniwan, ang pneumonia ay naoobserbahan o nakikita sa mga alagang tupa tuwing panahon ng taglamig o tag-ulan. Ang sakit na ito ay naililipat sa mga lugar na marumi at overcrowded na kapaligiran. So, kinakailangan lang na ang tupa na may sakit na pneumonia, since this is a bacterial infection, kailangan na mabigyan lamang po sila ng mga injectable antibiotics and at the same time injectable multivitamins kagaya ng vitamin ADE. Ang sakit na ito ay dulot ng virus na lumilikha ng pamamaga sa bibig, eyelids, labi, busalan at paa na makapal ang hugis at nagdudulot ng sugat.
Ito ay maaring tumama sa suso at mismong utong na nagsasanhi ng mastitis. Ang ORF o tinatawag din sore mouth or contagious ecthyma ay isang sakit sa balat ng tupa. Ito ay sanhi ng virus na tinatawag nating pox virus. Ito ay madaling na ililipat through direct contact. Ang ORF na sakit ay magagamot sa pamamagitan ng pagpapahid ng gentian violet or antiseptic kagaya ng betadine or iodine sa mga lugar na dinapuan ng ORF. Ang ORF ay kalimitang nakikita sa kanilang labi, sa kanilang ilong, and even sa kanilang suso, especially basta those part, katawan ng hayop na walang buhok or non-hairy part of a sheep. So, naobserbahan ang pagkakaroon ng ORF sa mga inahin na nasa suso kapag ang anak ay nagkaroon ng ORF at nagkataon sumuso dito na ililipat ang ORF dito. Ang inahin na kinapitan ng ORF sa suso ay may posibilidad na magkakaroon siya ng mastitis. Kasi itong mastitis nito ay infection din naman sa suso na kung saan ito ay sanhi ng bakterya at nagkakaroon ng pamamaga, lubhang pamamaga sa suso. So, ang ORF or ang sore mouth ay nagagamot sa pagbibigay lang ng gentian violet or disinfectant kagaya ng iodine. At this is a self-limiting disease. Once na ang hayop ay kinapitan ng ORF, lifetime na po siyang hindi na magkakaroon ulit ng ORF. Pero siya ay may posibilidad na siya rin ang magiging carrier o siya rin ang magiging sanhi ng pagkakaroon ng ibang ORF dun sa mga tupang hindi pa nagkaroon ng ORF. Ang pink eye ay tinatawag ding infection keratoconjunctivitis. Ito ay sanhi ng isang maliit na parasitiko ng genus Rickettsia na ginagawang komplikado ng pagkakaroon ng Neisseria ovis bacteria. Ito ay naililipat ng langaw at ibang insekto sa pamamagitan ng droplets o alikabok. Ito ay madalas nararanasan sa tuyo at maalikabok na lugar o kondisyon at ang infection ay mabilis lumipat mula sa isang mata hanggang sa isa pa. Ang tupa na may pink eye nagkakaroon ng pamumula at sobrang pagluluha sa kanilang mata. Ang pink eye ay sanhi ng tinatawag nating bakterya na Neisseria ovis. Siya ang sanhi ng sakit na pink eye. So, since ang sakit na ito is bakterya, so ito po ay nagagamot ng antibiotic lang. Ang hayop na may pink eye, kapag hindi nalapatan ng karampatang lunas, o agad na lunas, ito ay hahantong sa pagkabulag. Kinakailangan lamang na magiging keen observer tayo sa ating mga alagang tupa nang sa ganon maiwasan ang pagkakaroon ng lubhang pagkakasakit sa mga ito. Diyan na po magtatapos ang ating pagsusubaybay sa isang sinadyang inihandang gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng hayop. Ang gabay pong ito ay isang video production bilang isang patnubay sa ating mga kababayang nagpaplanong mag-umpisa ng isang proyekto sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa dito sa Rehiyon 2. Magpapaalam na rin po pansamantala ang inyong kaibigan kasamang Rod at umiimbita na namang muli tungkol pa rin sa isang pagsusubaybay natin bukas sa isang kaganapan ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka na idinaos kamailan lang tungkol pa rin sa pag-aalaga ng hayop. Sana po ay samahan ninyo muli ang iyong abang lingkod sa sana namang usapin tungkol pa rin sa pag-aalaga o pagpaparami ng ating alagang hayop. Maraming salamat po at naway ang biyaya at basbas ng Panginoon ay nararamdaman ng bawat isa sa atin sa maghapong ito. Magandang umaga muli.
Magiliw naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!